Pinuntahan natin ang isa sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang tunay na mukha ng buhay dito. Magkano po ang ganito po? 200 pesos. Nagbayaran ako. Bibili mo lahat paninda ko. Mula sa Dipolog City, bumiyahe tayo ng mahigit 8 oras papunta sa Zamboanga City. Pagkarating namin dito sa Zamboanga City ay dumiretso kagad kami sa airport para sumakay ng eroplano na ang ruta ay papuntang Bunggao, Tawi-Tawi. Welcome to Tawi-Tawi. Oh yeah! Ganito palang setup ng kanilang tricycle dito. Kasama ko pala dito yung pamilya ng asawa ko. Lahat sila, pati na yung mga asawa nila. Sundalo kayo, sundalo kayo. Thank you. Thank you. Ang magsukol. Imamama kay paghatag niya. Magsukol, ano sa kusaman? Inyong matuwang ba dyan, magsukol. Then, ano din si mama? Hindi, inyo ni mama, pamilaw ko sa inyo si mama. Kung man naghatag, inyo magsukol. Siya, mapay tagaan mo, mapay masukol. Saan na yung ginay mo? Dahil gulo ang mga isda. Good day po sa lahat. Ito po ang unang araw natin dito sa Bunggao, Tawi-Tawi. At isa sa mga napansin ko sa lugar na to, dikit-dikit yung mga bahay nila dito. At yung mga daan nakikita ko, one way na lang, isang lane na lang. Pati nga itong binisita natin na eskwelahan sa Adventist, napansin ko yung court nila half na lang. Sa aking palagay, mahal ang lupa dito kasi isa itong malaking isla. Kahit nga mismo dito sa eskwelahan na binisita natin, makikita natin na katabi nito ay tindahan kaagad, tapos bahay. Ayan, dito naman sa harap mismo ng eskwelahan, mga bahay na dikit-dikit na. Ito na nga sa wakas, andito tayo ngayon sa kanilang capital dito sa Bunggao. At dito mismo sa likuran natin, matatagpuan ng isang napakagandang park. Dito sa mismong park na overlooking, nakahilira yung mga kagamitan pang exercise. Nagpalipad nga tayo ng drone kanina at nasaksihan natin kung gaano kaganda ang lugar na ito, ang spot na ito. Malawak ang makikita mong tanawin, napakagandang view. Makikita mo yung mga kabahayan, sa kabila naman ay yung dagat. Grabe, sobrang ganda ng tanawin. Magpapaabot tayo dito hanggang gabi dahil may pailaw pa raw ang capital na ito. Kasi nga pala, dito sa Bunggao, parang 90% ng populasyon dito ay mga kapatid nating Muslim. Ito nga nakapagtanong tayo dito kay sir, yung nasa harap natin na isla, Tongsina at Pababag, yan po ay mga bayan. Tama po ba? Salamat po. So dalawang bayan na pala, yung dalawang isla na nakikita natin sa ating harapan. Hindi lang din mga kagamitan pang exercise yung makikita natin dito matatagpuan, kundi maraming ding mga kainan dyan at dito rin sa kabila, mga nakahilirang stool. Bukod sa magandang tanawin, pwede kang mag-exercise, dalhin mo yung upuan mo dito, magmuni-muni ka, tapos kung gusto mong kumain, meron din. Ganyan kaganda mamasyal dito sa capital ng Bunggao, Tawi-Tawi. Good day po sa lahat. Ito na po ang pangalawang araw natin dito sa Bunggao, Tawi-Tawi, at papunta nga pala tayo ngayon sa kanilang tinatawag na barter market. Habang nagmamasid tayo dito sa sentro ng Bunggao, napansin ko na para tayong nasa India. Ganito daw ang sitwasyon dito araw-araw. Masisikip yung mga kalsada nila dito dahil sa mga sasakyan. Maglilibot tayo dito sa kanilang sentro at para mag-observe sa mga makikita natin dito sa kapaligiran. Napansin ko kagad, kalimitan sa mga dinidisplay nilang mga damit dito ay mga ganito, makukulay. Mga makukulay na malong, merong mga disenyong ganito. Yan, napakaganda. Zamboanga City. Salamat po. Yun nalaman natin na yung mga ibang products pala nila dito ay nanggaling pa sa Zamboanga City. Kung titingnan po natin sa mapa, napakalayo po ng Bunggao, Tawi-Tawi mula sa Zamboanga City. It takes 18 hours kung magbabarko ka. Kung eroplano naman, 45 minutes lang. Ito pong mga ganito, ma'am, abaya din po bang tawag dito? Hindi po, dress po. Okay. Saan po nyo ito ginagamit, ma'am, o sinusuot? May occasion
occasion, parang wedding. Ah, okay. Wedding po. Ganda. Ganun po. Ito po yung tinatawag nila dito na batik. Napakaganda. Ayan. So, bibili tayo ng isa. Yung butonis niya ay ganito. Talagang kahoy siya. Tapos yung tag niya, yan dito sa likuran, ay made from Indonesia. Galing pa po ito ng Indonesia, ma'am. Jakarta talaga. O, kasi kung titingnan natin sa mapa, mas malapit pa itong Bungaw sa Malaysia kaysa sa doon banda papuntang Zamboanga City. Itong ganito po, magkano po yung itong isa? 218 lang. Okay po. Yung mga kasama ko, ang sabi nila, yung vibes dito ay parang sa Zamboanga City lang din daw. Yung setup ng mga tindahan nila, yung mga tricycle, napakarami. Napapansin ko yung mga sasakyan dito ay hirap silang gumalaw dahil sa mga sasakyan na pinapark sa bawat gilid ng kalsada. Magtatanong tayo ngayon dito kung magkano nga ba ang kilo ng kanilang mga gulay dito. Sila naman yun 45. Isang ganito, 45 pesos. Okay. Sir, itong mga talong nyo po, saan po ito nanggaling pa? Dahil ngayon, Bato-Bato, Kagimba, Bukid pa daw sa Bato-Bato. Galing lang din sa Tawi-Tawi. Oh, Tawi-Tawi. Okay. Napapansin ko lang mas mahal yung mga gulay nila dito kumpara doon sa Zamboanga del Norte, doon sa amin. Pero yung isda daw, sabi ni Pinakaganda isda dito, ang kulay kasi galing sa buwang kaya. Ah, wow, okay. So magtatanong tayo, no? Pilasin. Magkano ang isdang ganito? 100. Sa piraso, 100. Isang ganito? 100 pesos ang isa lang? Ito, anong isda po ito? Sa amin, kubal-kubal. 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 Gaya nga ng mga nakikita natin sa vlog, hindi po kilo-kilo ang pagbebenta nila dito ng mga isda, kundi ganito, tumpok-tumpok po. Isang ganito po, 100? Ito po, ganito po, 100 din. Isa-shoutout po natin yung mga nagbebenta po dito ng mga isda. Sa napapansin ko po sa mga isda nila dito ay sariwang-sariwa po talaga. Ayan o, yung mata niya, makikita mo talagang sariwang-sariwa. Salamat po. Dito naman, yung ganito po, isa, magkano po? Pila, bro? 370. Wow, 370 na ang ganito kalaking isda. Sulit na rin, napakalaki. Itataas ko yung camera natin para mas malaki yung makikita, mas malapad yung makikita nyo. Magka-idea kayo kung ano nga ba ang itsura ng palengke dito sa Bungaw. Araw-araw po daw ganito. Napakaingay, napakaraming mga isdang ibinebenta. Welcome to Bungaw, guys. Yung mulmol po, magkano po yung isang tumpok po na ganito? 200 pesos lang. Sa Cebu, yung mulmol po napakamahal. Oo, at bihira lang po nakukuha kasi sa Cebu parang pinagbabawal nilang kunin ng mga ganito. Pero dito, yes, napakamura lang ng mulmol. Napakasarap daw nito. Yung galunggong nyo po, magkano po ang isang tumpok na ganito? 50 pesos lang. 50 pesos lang. Anong isda po ito? Sulig. 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 Pula, no? Isda sa bato po ba ito? Isda sa bato. Yung isang tumpok po na ganito, magkano po? 50 lang. 50 pesos. Napakamura. At ngayon lang po ako nakakita ng ganitong isda. Lulay. Wala po ni Madela. Nani ka rito, pumasok ka rito. Sige tay. 100 yung isang tumpok din na ganito. Kailan nyo po ito nakuha? Kanina lang umaga. Tuki po daw ang tawag nila dito sa term po ng Tausog. Bumisita na po kayo dito sa Bungaw at para masaksihan nyo kung gaano kamura ang mga laman dagat nila dito. Ang tawag sa Muslim yan, Pyuto. Pyuto. Gawa po sa kasaba. O, gawa sa kasaba. Okay. Ito, ang tawag siyang lak. Magkano po? Isang lang. Peso, Okay. kasama pa rin. Pwede yan lagyan mo ng asukal, pwede yan para sa ginamos. Pwede mo Okay, yan- ihalo sa ginamos pwede din. Kung kakain ka ng ginamos, pwede Okay. yan. Ang galing, ang galing. Sa bagoong Pwede sa pa rin. bagoong din. Yan, sana yan. Ganito sa bagoong ganito. Oo. Okay. Sarap yan sa bagoong. Ito naman po, ano pong tawag nyo po dito sa kakaning ito? Punjong. Kanin yan, kanin. Kanin lang. Tapos, wala nang nakahalo. Niyog. Yung turmeric. Magkano po yung isang ganito? 5 pesos po. Bili po tayo ng 4. May nakita po akong kakaiba. Ma'am, good day. Ano po ito, ma'am? Tunay. Tunay. Ano pong laman po nito? Rice saka itlog lang. Bibili po ako ng isa. Titikman po natin itong tinatawag nilang tunay.
So babalik po kami kung magustuhan po natin ito. Okay. Thank you. Nagbayaran Ay, ma'am. ako, bibili mo lahat panindak na.